Baka ganun niya talaga yung tirada ng paint job nito. Yung para medyo paltak-paltak. Yeah boy, sobrang bigat pala nito. So yun, setup natin, may electric fan dito, nandyan yung camera, at eto, nasa terrace tayo. So eto mga pare, this is it. First time ko mag-unbox ng whole bike. Yung experience ko sa ganito dati, yung transition spire ko, frame lang yun, binidyohan ko rin yung pag-unbox. Dun sa Ruro ko, hindi ko na na-videohan nata yun. Anyway, let's go. Wow! So eto mga pare, nakakakilig. So, pagkakaalam ko kasi yung mga ganito, halos halos buo na naman na talaga siya eh. So, ito, sa nakikita ko dito, nakakabit na yung fork sa frame, tapos nakahiwalay lang yung gulong. Yan, nakakabit na rin yung drivetrain. As in, pag hinugot ko to, halos nakatayo na. So, paano? Hugutin na ba natin? Feeling ko mabilis lang to eh. Ayan no. So, kung i-judge natin yung pagkaka-box niya, parang hindi siya masyadong secured. Konting-konti lang yung mga palaman. Hindi katulad nung bumili ko ng Surly tsaka nung transition sphere ko na talagang balot na balot eh. May mga nakabalot pa na may mga nakarolyo pa na parang foam. Ang hindi ko lang sure dito kung inopen to sa shop para i-double check kaya wala na yung mga ganun or ganun talaga. Ganun talaga magbalot si Polygon. Anyway, sana naman walang gas-gas pero mukhang wala naman. So ito ulit yung itsura sa loob ng box. Yan no. So iangat na natin para makita nyo. So mukhang mabilis nga lang tong bakbakan na to. Buti naman at hindi na tayo mahuhuli ni Mrs. Let's go. Hindi ko makapag-decide kung paano ko siya bubunutin eh. Yun! Yung pala ang tama. Butin lang sabay-sabay. Medyo ano lang eh, no? Hindi pulido yung paint job sa nakikita ko. So dispatch na natin itong kahon na to para makita nyo rin. Okay. Ano kaya laman ito? Okay, meron siyang kasamang manual. Yung kasama ng box na to ay yan, generic na flat pedals na meron pang ilaw-ilaw reflectorizer. And then yan, meron pang rear na reflector. Meron din pang front. And then ayun, mga RockShox token para sa fork. So itabi natin yung malaking box para mas makita nyo. So mga pare, ito yung bike. Iyan no. Iyan no. Ito yung sinasabi ko sa paint job. Ayan no. May chance na baka ganun nga talaga. Talaga yung tirada ng paint job nito. Ayun no. Oo nga. Baka ganun nga talaga yung tirada ng paint job nito. Yung para medyo paltak-paltak. hmm. So ano pa? Tayo na natin. Let's go. So una kong gagawin, tatanggalin ko yung gulong dito sa pagkakasalampak. So ito yung front wheel. And then mullet setup tayo. 29 tsaka 27.5. Ano pa? Buuin na yan. Salpak dito sa front. So I guess yung next step dito,
So ito yung Maxell, tuyong-tuyo siya. Sa Maxell, sabi, ang unang hisigipan daw itong kaliwa bago yung kanan. So yung goal naman natin yun ay maitayo lang muna yung bike. Kung nakatayo na, tsaka natin sa setup. So pagkatapos nyan, kabit na natin yung manibela. So ayun mga pare, nakatayo na siya, pedals na lang ang kulang. So XL tong bike na to. Hindi ko alam pero parang maliit pa rin no? O guni-guni ko lang. Pero malalaman natin yan kapag itinabi na natin dun sa aking transition Spire. Size large yun. Tapos yung transition na brand, kilala siya na malalaki yung sizing. Anyway, let's go! Kabit muna natin yung pedals para poging-pogi. So ito mga pare, unboxing lang ng bago nating pedals. Yan no. May sticker pa para hindi ka malito. Para sa left, and then para sa right. Yan. Yung pins nito, sigurado palaban yan boy. So sa ngayon nakaano pa lang to. Hindi pa siya tubeless. Pero base sa nabasa ko, may rim tape na raw to. So lalagyan mo na lang ng sealant.